Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay malamig, halos mekanikal, kritikal po ang kondisyon ng anak niyo. Kasabay niyon, mula sa tablet sa aking kamay, bumulwak ang nakakabinging kanta ng happy birthday at tawanan ng mga bisita. Nakita ko ang aking ina, nakangiti, umiikot sa isang engranding entablado, suot ang kumikinang na gown, nagla-live stream ng kanyang magarbo, napakamahal na birthday party. Sa isang banda, buhay ng anak ko ang nakataya. Sa kabilang banda, mas masahol pa sa walang pakialam ang aking ina. Siya ang aking ina, at siya ang nagdiriwang habang ako, ang anak niya, ay nakakapit sa bawat hininga ng kanyang apo. Doon ko napagtanto, hindi lang ito tungkol sa sakit, kundi sa galit. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal sa anak ko, kundi sa isang matinding paghihiganti. Handa akong sirain ang lahat para lang makita siyang gumuho, gaya ng pagguho ng mundo ko. Ito ang simula ng lahat. Ako si Andrea. At para sa marami, ang buhay ko ay parang isang kwento mula sa mga pelikula. Biniyayaan ako ng pisikal na anyo na madalas pinupuri, mahabang buhok na madalas kong isinasuklay, mga matang tila maisariling kwento na madalas nakatingin sa malayo, at ngiting minsan ay nakakabuwag ng tensyon. Pero sa likod ng lahat ng iyan, ako ay isang simpleng ina na ang buong mundo ay umiikot sa aking anak na si Leo. Si Leo ang aking liwanag, ang aking inspirasyon, at ang pinakamalaking pagmamahal sa aking buhay. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa kanyang masiglang tawa na punong-puno ng sigla, at bawat gabi ay nagtatapos sa kanyang mahimbing na pagtulog sa aking tabi, yakap-yakap ang paborito niyang teddy bear. Nagtratrabaho ako bilang isang virtual assistant, sapat lang para matustusan ang pangangailangan naming dalawa. Hindi kami mayaman pero masaya kami. Ang aming munting apartment ay puno ng pagmamahalan at tawanan. Madalas kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap niya, nagbabasa ng mga libro na puno ng adventure, at gumagawa ng mga simpleng proyekto mula sa mga recycled materials. Si Leo ay isang matalinong bata, puno ng kuryosidad na halos sumabog, at laging may tanong tungkol sa kung ano-ano. Ang pangarap ko ay makita siyang lumaki ng malusog, matalino at maging isang mabuting tao. Ginagawa ko ang lahat para lang makamit ang pangarap na iyon. Kahit na minsan ay kapos sa pera, laging sapat ang pagmamahal ko sa kanya. Siya ang sentro ng aking universo, at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Ang pangarap ko ay simpleng buhay na puno ng pagmamahalan kasama si Leo, at unti-unti, nakikita ko na unti-unti na itong nabubuo. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para sa aming dalawa para hindi na kami magkakaproblema. Akala ko, ligtas na kami sa anumang hamon ng buhay. Hindi ko alam, sa bawat araw na lumilipas, may paparating na bagyo na susubok sa lahat ng aking pinaniniwalaan at guguluhin ang aking buong mundo. Hindi ko alam na ang bagyong iyon ay manggagaling sa sarili kong dugo. Ang aking ina, si Aling Celia, ay isang personalidad na hindi mo basta-basta makakalimutan. Kung ako ay tahimik at simple, siya naman ay kabaligtaran. Mahilig siya sa atensyon, sa mga spotlight, at laging naghahanap ng pagkakataon para maging sentro ng anumang okasyon. Bilang isang kilalang socialite sa aming lugar, madalas siyang nasa mga charity events, fashion shows, at syempre, sa kanyang mga live streams sa social media. Sa mga mata ng publiko, siya ay isang huwara ng ganda at kabaitan, isang babaeng may gininto ang puso, pero sa aking mga mata, iba ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang taong ang pagmamahal ay kondisyonal, nakikita ko ang isang taong ang bawat kilos ay may kapalit. Ang relasyon namin ay laging malayo. Hindi ko na nga matandaan ang huling beses na nagkaroon kami ng malalim na usapan na hindi niya idinadaan sa pagmamayabang o pagpaparinig ng kanyang mga bagong gamit o bagong kaibigan. Palagi siyang abala sa kanyang social commitments, sa kanyang mga gala nights, at sa kanyang mga photoshoots. At kami, ako at si Leo, ay tila nasa ilalim lang ng kanyang listahan ng mga prioridad, halos hindi na nga namin nababasa sa kanyang schedule. Pero, sa kabila ng lahat, ina ko pa rin siya. Kaya naman, nang biglang magkasakit si Leo, siya ang una kong naisipang tawagan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ubo at lagnat. Sa simula, akala ko ordinaryong sipon lang. Binigyan ko siya ng gamot at pinagpahinga, binantayan ko siya buong gabi. Ngunit kinabukasan, lumala ang kanyang ubo at hirap siyang huminga. Nagsimula siyang manghina at naramdaman ko ang matinding takot na gumagapang sa aking dibdib. Nang dalhin ko siya sa ospital, ang mga doktor ay agad na nagpatawag ng mga pagsusuri.
Lumabas na mayroon siyang malubhang pulmonya. Ang kanyang baga ay tila punong-puno na ng tubig. Ma, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko sa kanya sa telepono, halos nanginginig ang boses ko sa takot at pag-aalala. Si Leo malubha ang kalagayan niya. Nasa ospital kami. Narinig ko ang mahina niyang buntong hininga sa kabilang linya, na parang nababagabag siya sa aking tawag. Andrea, alam mo namang busy ako sa mga charity works ko ngayon. Ang dami kong inaasikasong pondo para sa foundation. Saka, hindi ba mayroon ka namang ipon? Konting ubo lang yan, lumalaki lang ang problema mo. Huwag ka naman ganyan, hindi maganda sa image ko na may nagpaparinig ng problema sa pera. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, tila ba nagbabasa lang siya ng script. Parang nakikipag-usap lang siya sa isang random na kaibigan na nagrereklamo sa simpleng bagay. Ang aking mundo ay gumuho sa mga oras na iyon. Ang kanyang reaksyon ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang dami ng bayarin sa ospital, at ang mga doktor ay patuloy sa pag-o-order ng mga bagong gamot at tests. Kailangan kong bumili ng mga espesyal na gamot na hindi sakop ng aming health card. Sinubukan kong makiusap muli, ang aking tinig ay halos maiyak na, Ma, hindi lang ito simpleng ubo. Kailangan ni Leo ng tulong. Malaki na ang gastos. Milyon na ang inaabot ng bill namin dito. Naku, Andrea, alam mo namang may upcoming ako na malaking event, ang mahal ng gown ko na pinasadya ko pa sa Europe. At saka, hindi ko pa nakukuha ang dividends ko sa stock investment ko, kaya wala akong extra pera. Ang sagot niya, na tila ba mas importante ang kanyang gown at investments kaysa sa buhay ng kanyang apo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ramdam ko ang mainit na pagpatak ng luha sa aking pisngi, na tila ba nag-iisa ako sa mundo. Ang kanyang sagot ay hindi ko inasahan, pero sa totoo lang, hindi rin ako nagulat. Ganito siya. Ganito lagi. Ang aking mga magulang ay laging nakatuon sa kanilang sariling kapakanan at ang pagpapakita sa mundo, ngunit akala ko ay magbabago iyon pagdating sa kanilang apo. Mali ako. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam na tila ako ay nag-iisa sa mundo. Wala akong ibang aasahan kundi ang aking sarili. Napakabigat ng dibdib ko at tila ba isang malaking bato ang nakadagan sa aking puso. Pero hindi ko pwedeng sumuko. Si Leo ang aking lahat. Hindi ko pwedeng hayaan na magpatalo sa takot. Kailangan kong lumaban para sa kanya. Kaya, nagpatuloy ako sa paghahanap ng paraan, kahit na ang tanging nais ko lang ay ang yakap ng aking ina at ang kanyang suporta. Pero ang natanggap ko ay puro pambabaliwala. Ramdam ko na kinain na ng kanyang mga luho ang kanyang puso. At iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang pait. Ang matinding pait na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bangungot na ayaw matapos. Si Leo ay nasa ospital, nakakabit sa iba't ibang tubo at makina. Ang kanyang paghinga ay mabigat, halos marinig mo ang hirap sa bawat paghigop niya ng hangin, at ang kanyang katawan ay nangingitim sa sobrang hirap. Habang ako ay nakatayo sa tabi ng kanyang higaan, nagdarasal at umaasa na gumaling siya, patuloy ang pagtaas ng mga bayarin. Bawat araw, bawat oras, ang halaga ay lumalaki, at ang aking bank account ay unti-unting nauubos. Ang mga numero sa bill ay tila naghahabol sa akin. Sinubukan kong tawagan ang aking ina ng paulit-ulit. Humingi ako ng kahit anong tulong, kahit maliit lang, kahit anong halaga para lang makabili ng gamot. Sinabi ko sa kanya na ubos na ang ipon ko, na baka kailangan kong umutang, na halos magmamakaawa na ako. Ngunit ang mga tawag ko ay hindi niya sinasagot. Ang mga text messages ko ay nakikita kong read, pero walang reply, walang kahit isang emoji man lang. Ang bawat sent message ay tila isang sundang na tumutusok sa aking puso, isang paalala ng kanyang kawalang pakialam. Ito ang pinakamalaking pagsubok na aking hinarap bilang isang ina, at ang taong dapat ay sandalan ko ay tila bulag at bingi sa aking pagdurusa. Isang hapon, habang abala ako sa paghahanap ng pwedeng pagkakitaan online, kahit na anong trabaho para lang makabili ng gamot ni Leo, kahit na ang pagod ay halos lamunin na ako, nakita ko sa social media ang mga posts ng aking ina. Naroon siya, nakangiti, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagdi-dinner sa isang mamahaling restaurant na may Michelin stars. May mga larawan pa siya na nag-shopping ng mga bag at sapatos mula sa mga sikat na designer.
Sa bawat post niya, mayroong caption na nagpapakita ng kanyang charitable works at commitment sa komunidad na tila ba ang kanyang buhay ay puro kabutihan. Ang hypocrisy ay nakakasuka. Paano niya nagagawa ang lahat ng iyan habang ang kanyang apo ay nasa ospital, lumalaban para sa kanyang buhay? Paano niya nagagawang umiti at magsaya habang ako ay nagkukumahog sa paghahanap ng pambayad sa gamot? Naramdaman ko ang galit na bumabalot sa akin, isang matinding init na kumalat sa aking buong katawan. Hindi ko ito naisip kailanman na darating ang panahon na mararamdaman ko ang galit na ito sa aking ina. Gusto kong sumigaw ng malakas. Gusto kong pumunta sa bahay niya at kalagkarin siya papunta sa ospital para makita niya ang kanyang apo, para makita niya ang kanyang kalagayan, para makita niya ang mga tubo at makina na nakakabit sa kanya. Gusto kong ipamukha sa kanya ang kanyang pagiging pabaya, ang kanyang pagiging walang puso. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Naisip ko, mas kailangan ako ni Leo. Hindi ko pwedeng sayangin ang aking lakas at ang aking pag-iisip sa isang taong hindi naman makakaintindi. Ang tanging naisip ko lang noon ay kung paano ako makakakuha ng pera. Kailangan ko ng pera para sa anak ko. Doon nagsimula ang unti-unting pagbabago ng aking pananaw. Ang pagmamahal na aking naramdaman para sa aking ina ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na pagdududa, ng isang matinding hinanakit. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa suporta, at sa simpleng pag-aaruga na kailangan ng isang ina mula sa kanyang sariling ina sa oras ng pangangailangan. Pero wala akong natanggap. Ang tanging binigay niya ay isang malaking pader ng pagpapabaya, ng kapabayaan, ng pagwawalang bahala. May malalim na hiwa sa aking puso. Ito ang simula ng aking sakit na hindi ko inakala na mararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, ang galit ay naging gasolina, ang hinanakit ay naging sandata. Ang mga araw ay naging linggo at ang kalagayan ni Leo ay hindi bumubuti. Sa katunayan, lumala pa ito. May mga sandali na halos hindi na siya humihinga at ang bawat beep ng monitor ay nagpaparamdam sa akin ng matinding takot. Dumating ang araw na sinabi sa akin ng doktor na kailangan ni Leo ng emergency surgery. Ang kanyang baga ay tuluyan ng humihina at kailangan niyang operahan agad para mailigtas ang kanyang buhay. Ang balitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipirmahan ang mga papeles para sa operasyon. Ang gastos? Halos kalahating milyon na. At patuloy pa itong tataas, ang mga numero ay tila naglalabasan mula sa kawalan. Sa puntong iyon, wala na akong kahit anong pera. Ubos na ang ipon ko, pati na ang mga pautang na nagawa ko sa mga kaibigan at kamag-anak na may sariling pamilya ring sinusuportahan. Sinubukan kong muling tawagan ang aking ina, ilang beses, bawat tawag ay may kasamang pag-asa na baka sakali, baka ngayon, sagutin niya. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lang sa voicemail. Ang kanyang linya ay parang laging abala o hindi nakasagot na tila ba sadyang pinutol na niya ang lahat ng koneksyon sa akin. Alam kong sinasadya niya ito. Alam kong iniiwasan niya ako na tila ba isang nakakahawang sakit ang aming sitwasyon. Nakita ko sa social media ang countdown para sa kanyang birthday celebration. 4 na araw na lang. Ayon sa kanyang post, mayroon pa siyang inilagay na larawan ng isang engranding gown na tila pangkasal, pero para sa kanyang kaarawan. Ang bawat sequin at bawat tahi ay tila sumisigaw ng kayamanan. Ang dami niyang hashtag tulad ng #Salia@50, #QueenOfHearts, #BirthdayBash. Sa bawat nakikita kong paghahanda niya, lalo akong nagagalit, lalo akong nasasaktan. Nakita ko ang mga mamahaling cakes na may ilang layers, ang venue na parang palasyo na may crystal chandeliers, ang mga bisitang mayayamang kaibigan niya na nagpapaligsahan sa pagpapamalas ng kanilang kayamanan. At ang aking anak, nasa ospital, nakikipaglaban para sa kanyang buhay, habang ang kanyang lola ay nagpaplano ng isang piging na hindi kailanman magiging karapat-dapat para sa kanyang pagiging ina. Ang galit ko ay umabot na sa sukdulan. Paano niya nagagawa iyon? Paano niya nagagawang maging ganito kamanhid, ganito kawalang puso? Ang aking sariling ina, ang lola ni Leo, ay mas inuuna pa ang kanyang vanity at ang kanyang social status kaysa sa buhay ng kanyang sariling apo. Ang kanyang pagiging walang pakialam ay tila isang malaking pako na unti-unting ibinabaon sa aking puso, na tila ba walang katapusan ang sakit. Hindi lang basta galit ang naramdaman ko.
Naramdaman ko ang isang matinding pagnanais na ipamukha sa kanya ang katotohanan, ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Gusto kong malaman ng mundo kung sino siya sa likod ng mga peking ngiti at pa-charity-charity. Naisip ko, paano kung malaman ng kanyang mga tagahanga, ang mga taong pumupuri sa kanyang kabaitan, ang tunay niyang ugali. Ang ideyang iyon ay nagsimulang maging isang apoy sa aking dibdib, isang apoy na tila naghihintay lang ng tamang sandali para sumiklab. Ang apoy na iyon ay unti-unting lumalaki, handa na itong sumiklab, handa na itong lamunin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. 5 araw matapos ang operasyon ni Leo, nakahiga pa rin siya sa intensive care unit. Ang mga doktor ay nagsasabing bumubuti na ang kanyang kondisyon, pero napakabagal ang paggaling, at ang bawat araw ay isang pagsubok pa rin. Ang mga bills ay patuloy na lumalaki, ang mga resibo ay tila walang katapusan. Ang ospital ay nagsimula ng magpadala ng mga paalala sa akin tungkol sa hindi nababayarang halaga, at ang bawat sulat ay tila isang hamon. Naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat, isang bigat na halos hindi ko na kayang dalhin. Gabi iyon, habang nagbabantay ako kay Leo, hawak ang kanyang maliit na kamay na halos walang laman, binuksan ko ang social media sa aking telepono. Ang lahat ng newsfeed ko ay puno ng kanyang birthday party. Live stream na! Ang aking ina ay naroon, suot ang kanyang engranding gown, nakatayo sa gitna ng isang entablado, kumakanta na parang wala siyang problema sa mundo, na parang ang buhay ay isang walang katapusang selebrasyon. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang musika ay malakas, at ang kanyang mga bisita ay nagpalakpakan, sumisigaw ng more. More! Habang nakatingin ako sa kanya, nakita ko ang isang close-up shot ng kanyang mukha, ang kanyang perpektong ngiti, ang kanyang mga matang puno ng pagmamataas, at doon, sa isang iglap, tila may umapoy sa akin. Nagkaroon ng malakas na pagtulak sa aking loob. Hindi ko na kinaya. Bumangon ako mula sa upuan, nanginginig ang buong katawan ko sa matinding galit at pagkadismaya. Lumabas ako ng AC para hindi makasagabal sa mga nurses. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang kamera ng aking telepono. May plano na akong nabuo. Isang plano na sigurado akong magpaparamdam sa kanya ng parehong sakit na aking naramdaman, ng parehong kahihiyan na aking dinanas. Gusto kong gumuho ang kanyang mundo, tulad ng pagguho ng aking mundo sa mga nakaraang linggo. Huminga ako ng malalim, pinilit kong kalmaduhin ang sarili ko, kahit na ang puso ko ay halos lumabas na sa aking dibdib. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, pero hindi ko hinayaan na bumagsak ang mga ito. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipakita ang katotohanan. Nagsimula akong magsalita, sa isang boses na halos pabulong sa simula, na tila ba nanginginig sa galit, pero unti-unting lumalakas habang nagpapatuloy ako. Ang bawat salita ay may bigat, may pait. Sa lahat na nanonood ng live stream ng aking ina ngayon, sinimulan ko, sa isang boses na may halong pait at matinding emosyon. Narito ako, si Andrea, ang anak ni Aling Celia. At gusto kong magbigay ng isang well wishes video para sa kanya, na sana ay makikita ng lahat ng kanyang mga tagahanga, ng lahat ng pumupuri sa kanyang kabaitan. Nag-flash ako ng isang larawan ni Leo sa ospital, nakakabit sa mga makina, ang kanyang mukha ay halos walang kulay. Sinundan ito ng sunod-sunod na larawan ng mga hospital bills na nagkakahalaga na ng milyon-milyon, ang bawat pahina ay tila sumisigaw ng aking paghihirap. Ang aking mga mata ay nakatingin direkta sa kamera, puno ng galit, lungkot, at isang malamig na determinasyon. Habang ang aking ina ay nagdiriwang ng kanyang marangyang kaarawan, habang siya ay kumakanta at nagpapakuha ng litrato kasama ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang apo, si Leo, ay lumalaban para sa kanyang buhay sa ospital, patuloy ko. Hindi alintana kung may maririnig sa paligid, hindi alintana kung may makikita sa aking likuran. Hindi lang basta lumalaban. Lumalaban siya sa tulong ng mga estranghero, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit, dahil ang kanyang sariling lola, ang inyong Queen of Hearts, ay abala sa pagpaplano ng kanyang party at pagbaliwala sa kanyang sariling apo. Sa sarili niyang kadugo. Ipinakita ko ang mga screenshot ng mga text messages ko sa kanya, ang mga petsa at oras ay kitang-kita, ang mga tawag na hindi niya sinasagot. Ang bawat screenshot ay tila isang ebidensya ng kanyang pagpapabaya, ng kanyang pagwawalang bahala. Ang lahat ng ito ay bayarin sa ospital na binaliwala niya. Ang lahat ng ito ay mga panawagan para sa tulong na hindi niya pinansin. Ang lahat ng ito ay ang presyo ng kanyang pagpapabaya, ng kanyang pagiging isang walang pusong ina at lola.
Ang bawat salita ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso, sa bawat kirot at sakit na aking naramdaman. Naramdaman ko ang kirot, pero kasabay nito, naramdaman ko rin ang kaluwagan. Sa wakas, ipinahayag ko ang lahat ng sakit at galit na matagal kong kinikimkim. Ang video ay maikli, ngunit puno ng matinding emosyon, ng matinding katotohanan. Ang aking mga mata ay patuloy na lumalaban sa mga luha, pero alam kong tama ang ginawa ko. Alam kong kailangan niyang maramdaman ang parehong sakit, ang parehong kahihiyan. Ang pagpindot ko ng send ay parang isang pagpapalaya mula sa bigat na matagal kong dinala. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari, pero handa ako sa lahat ng kakaharapin ko. Handa ako sa kanyang galit, handa ako sa anumang reaksyon niya. Pagkatapos kong ipadala ang video, mabilis kong binalik ang atensyon ko sa live stream ng aking ina. Makalipas lang ang ilang minuto, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang pagbabago na hindi ko kailanman inakala na makikita ko sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, tila ba nabura ng isang invisible na kamay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, pagkatapos ay napalitan ng matinding galit at kahihiyan. Nakita ko ang pagbaba ng tingin niya sa kanyang telepono, na tila may nakita siyang hindi niya inaasahan, isang bagay na nakakagulat. Ang mga comments sa live stream ay nagsimulang magbago, mabilis at hindi mapigilan. Mula sa mga papuri at happy birthday, nagkaroon ng mga tanong. Totoo ba ito? Sino si Andrea? Bakit niya sinasabi iyan? Pagkatapos, nakita ko ang mga komento na naglalaman ng mga salitang hospital bills, apo at kritikal. Ang mga tao ay nagsimula ng magtanong, ang kanilang mga tanong ay tila mga pananatili sa kanyang konsensya. Ang mga ngiti ng kanyang mga kaibigan na nasa likod niya ay nagsimula ring maglaho, napalitan ng pagkalito at pagdududa. Ang musika ay tila humina, at ang ingay ng tawanan ay napalitan ng bulong-bulungan ng mga pag-uusap na maihalong paghusga. Narinig ko ang boses ng aking ina na nanginginig sa galit at pagkadismaya. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niyan. Si Andrea may problema yata sa pag-iisip. Mga kaibigan, huwag kayong maniwala sa kanya. Mga kasinungalingan lang ang lahat ng iyan. Sinubukan niyang magkunwari na hindi totoo ang lahat, sinubukan niyang depensahan ang kanyang sarili, ngunit huli na ang lahat. Nakita ko ang isang comment na nagtanong, bakit niya ipakikita ang mga resibo kung hindi totoo? Ang mga screenshots ko ng mga hospital bills ay kumalat na sa comment section, at ang bawat larawan ay tila isang patunay ng kanyang kasalanan. At doon, nakita ko ang isang comment na nagpakulo ng dugo niya. Kung totoo ito, napakasama mo. Walang puso ka. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Tumalikod siya sa kamera, at narinig ko ang kanyang boses na sumisigaw sa kanyang manager. Alisin niyo iyan. Patayin niyo ang live stream. Ngayon din. Ngunit huli na ang lahat. Ang video ko ay kumalat na parang wildfire, at ang kanyang marangyang birthday party ay biglang naging isang eksena ng kahihiyan, isang kaganapan na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Nagsimula nang umalis ang mga bisita, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghusga at pagdismaya. Ang mga paparazzi na naroon para sa kanyang party ay nagsimula nang maglabas ng kanilang mga kamera, handa na itong ibalita sa buong mundo. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang pinaghirapan, ang kanyang imahe bilang isang socialite at philanthropist ay gumuho sa isang iglap. Hindi na siya ang Queen of Hearts. Siya na ang Queen of Neglect. Sa loob ng SE, naramdaman ko ang isang kakaibang kaluwagan. Hindi ito paghihiganti na may kasamang kasiyahan, kundi isang paghihiganti na may kasamang hustisya. Sa wakas, naramdaman ko na parang nabigyan ng boses ang aking anak, na ang kanyang paghihirap ay hindi binabaliwala. Naramdaman ko na ipinaglaban ko ang kanyang buhay, hindi lang sa pamamagitan ng pagdarasal, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan. Ang pagguho ng kanyang live stream ay nagdulot ng kaguluhan. Nagkaroon ng mga balita tungkol sa insidente, na tila ba naging headline sa bawat pahayagan. Ang mga kaibigan niya ay nagsimula ng magtanong sa akin, ang iba ay nagbigay pa ng tulong pinansyal para kay Leo, isang tulong na hindi ko inasahan. Hindi ko ito inasahan. Ang lahat ng aking ginawa ay para lang ipamukha sa kanya ang katotohanan, pero sa halip, nakatanggap ako ng suporta mula sa mga taong hindi ko kilala, mula sa mga taong may gininto ang puso. Ito ang karmang bumalik sa kanya. Ito ang hustisyang pinaglaban ko para sa aking anak.
Ang bawat komento na kanyang binasa, ang bawat paghuhusga mula sa kanyang mga tagahanga, ay parang punyal na tumatagos sa kanyang puso. Ito ang paghihiganti na hindi ko inaasahan, ngunit lubos kong pinasalamatan dahil nagbigay ito ng kalayaan sa akin at sa aking anak. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nagpakita sa publiko ang aking ina. Ang kanyang social media accounts ay unti-unting nawala, tila ba naglaho na parang bula. Ang kanyang reputasyon bilang isang philanthropist at socialite ay tuluyan ng gumuho. Ang mga balita tungkol sa insidente ay kumalat ng mabilis at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagpapabaya. Ang kanyang mga kaibigan ay tila naglaho, ang kanilang pagkakaibigan ay tila nawala na parang usok, at ang mga taong dating humahanga sa kanya ay nagsimulang magpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit. Si Leo, salamat sa Diyos, ay tuluyan ng gumaling. Makalipas ang ilang linggo sa ospital, nakauwi na rin kami. Ang mga natitirang hospital bills ay natulungan kong bayaran dahil sa mga donations na dumating, isang malaking ginhawa sa aking puso. Hindi ko inasahan na ganito ang magiging resulta ng aking paghihiganti. Hindi ko ito ginawa para sa pera, kundi para ipamukha sa kanya ang katotohanan at para maipaglaban ang aking anak, ang aking buhay. Ngayon, kami ni Leo ay nabubuhay ng isang tahimik at payapang buhay. Mas pinahahalagahan ko ang bawat sandali na kasama ko siya, ang bawat ngiti, ang bawat tawa, ang bawat paghinga niya. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Nagturo ito sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o sa panlabas na anyo, kundi sa pagmamahal at pagmamalasakit na ibinibigay mo sa iyong kapwa, lalo na sa iyong pamilya. Nalaman ko rin na ang dugo ay hindi laging mas malapot kaysa sa tubig. Kung minsan, ang pamilya ay ang mga taong handang tumulong sa iyo sa oras ng pangangailangan, kahit na hindi ka nila kaano-ano. Ang aking ina, wala na akong balita sa kanya. Wala rin akong balak na hanapin siya. Ang sugat na kanyang iniwan sa aking puso ay malalim pa rin, pero naghihilom na ito, dahan-dahan, sa tulong ng pagmamahal ni Leo at ng mga taong nagmamalasakit sa amin. Ang paghihiganti ko ay hindi nagbigay sa akin ng agarang kaligayahan, pero nagbigay ito sa akin ng kapayapaan ng loob, isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Alam kong ipinaglaban ko ang aking anak at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol din sa pagpapalaya. Ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa isang taong hindi kailanman nagmahal sa akin ng tunay. At iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa aking sarili, ang kalayaan mula sa kanyang pagpapabaya. Sa wakas, malaya na kami at handa na kaming lumipad patungo sa isang mas magandang kinabukasan.